Kabanata 141. Lakas ng pagsubok. Ang lakas ni David ay naaayon kay Daiwei. Ang matagumpay na pagtuklas ng tunay na lakas ni Daiwei ay nagulat sa lahat. Ginoong David, maaari kang makapasok sa pulang zone pagkatapos ng pagtuklas, magalang na sinabi ng kawani. Ang tinaguriang pulang zone ay kung saan nakaupo si Jendong. Si David, na may pulang mukha, ay lumakad. Habang naglalakad siya, ang mga tao sa paligid niya ay patuloy na nagtanong sa kanya, David, ano ang pakiramdam na gamitin ang bato ng pagtuklas? Oo, mayroon bang pamamaraan sa paggamit ng bato ng pagtuklas? Tila nais ng lahat na makakuha ng ilang karanasan mula sa kanya, dahil siya ang unang subukan ito. Gayunpaman, medyo malamig ang tugon ni David. Alamin mo ito para sa inyong sarili. Ang sagot na ito ay iniwan ng mga tao sa paligid niya na nalilito. Gayunpaman, naintindihan din nila kung bakit ginawa ito ni David. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga kakumpetensya. Kung sinabi sa kanila ni David ang mga pamamaraan at naging madali para sa kanila na maipasa, hindi ba niya madaragdagan ang kanyang kompetisyon? Mapahamak ito, nakakainis si David. Oo, hindi niya rin kami bibigyan ng isang pahiwatig. Ang mga tao ay maaaring sampain lamang na walang magawa. Ngunit ito ay kalikasan ng tao. Pagkatapos ng lahat, nais ng lahat na gumawa ng mas mahusay para sa kanilang sarili. Ang pagtulong sa iba ay walang alinlangan na madagdagan ang kanilang kompetisyon. Sa ganitong paraan, hindi pinansin ni David ang lahat at dumiretso sa lugar ni Jendong. Siya rin ay labis na mapagpakumbaba kay Jendong at iba pa. Malinaw na si Jendong at ang iba pa ay lahat ng mga eksperto sa antas ng kaharian ng pagbabago. Para sa isang tulad ni David, lahat sila ay nakakahamak na mga nilalang na hindi niya kayang saktan. Naturally, kailangan niyang makipag-usap sa kanila ng magalang at mas magalang. Ngumiti si Ching Jiebei nang makita niya ang pag-uugali ni David. Walang mali dito. Gayunpaman, sa puntong ito, walang sinumang nang-ahas na sumulong. Mayroon bang sinaunang martial artist na nang-ahas na sumulong sa susunod? Dagdag pa ni Ching Jiebei. Pupunta ako, isang kalbo, muscular man ay humakbang pasulong. Agad na nakilala siya ng lahat bilang Biao Wang, isang sinaunang martial artist sa kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng panloob na lakas. Kabilang sa karamihan, siya ay itinuturing na average. Walang sinabi si Biao Wang. Diretso siyang lumakad sa platform ng bato at inilagay ang kanyang kamay sa bato ng pagtuklas. Infused niya ang kanyang sinaunang martial energy sa loob nito. Di nagtagal, ang bato ng pagtuklas ay naglabas ng isang malabong ilaw. Kinumpirma ng lahat na ang bato na ito ay maaaring makita ang tunay na lakas ng isang tao. Gayunpaman, hindi sigurado kung maaari nitong makita ang tiyak na antas ng lakas. Dahil lamang kayang gawin ni David ay hindi ito nangangahulugan na kaya din ni Biao Wang. Sa sandaling ito, ang mukha ni Biao Wang ay naging seryoso. Ang orihinal na kulay ng bato ng pagtuklas ay unti-unting nagbago mula sa isang light asul na glow sa isang daluyan na asul na glow. Ang resulta ng pagsubok ay talagang katulad ng aktwal na lakas ni Biao Wang. Pinapaginhawa nito ang pagkabalisa ng lahat. Pagkatapos ng lahat, pareho sina David at Biao Wang na tumpak na nagpakita ng kanilang lakas. Ginoong Wang, ayon sa pagsubok, maaari kang makapasok sa pulang zone, sinabi muli ng taong mula sa Qingmo Pavilion. Ang mukha ni Biao Wang ay naiilawan at diretso siyang bumaba. Sa oras na ito, may nagtanong sa kanya kung mayroon siyang mga tip. Ngunit hindi sumagot si Biao. Malalaman mo kapag umakyat ka mamaya, aniya. Sa katunayan, ang karamihan sa mga tao ay makasarili. Maliban kung sila ay kanilang sariling mga kaibigan, paano maaaring ibunyag ni Biao ang anuman sa iba? Ang pag-uugali na ito ay gumawa ng karamihan sa mga tao na medyo hindi nasisiyahan. Ngunit wala silang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang bibig ay nasa kanya, at ang iba ay hindi mapipilit siya. Habang ang dalawa sa kanila ay sumubok ng paisa-isa, higit pa at higit pang mga sinaunang martial artist ang nagpunta upang lumahok sa unang pag-ikot ng pagtatasa. Karamihan sa kanila ay gumagamit ng bato na ito sa unang pagkakataon. Di nagtagal, natuklasan nila ang mga misteryo nito. Ito ay ang bato na ito ng pagtuklas ay hindi makakakita ng iyong tunay na lakas sa unang pagkakataon. Ito ay sa pamamagitan lamang ng laki ng sinaunang martial arts power ay naglabas na maaari itong magkatulad na maglabas ng ilaw. Kung ikaw ay nasa advanced na antas ng madilim na enerhiya, ngunit inilabas lamang ang karamihan sa mga sinaunang martial arts power, kung gayon ang bato ng pagtuklas na ito ay maglalabas lamang ng katamtaman na berdeng ilaw. Para sa isang master sa antas ng pagbabagong anyo, marahil maaari mong gawin ang pagtuklas na bato na ito ay naglabas ng katamtaman na berdeng ilaw na may maliit na bahagi lamang ng iyong sariling lakas.
Sapagkat ang sinaunang martial arts power sa iba't ibang mga martial artist na may iba't ibang lakas ay naiiba din. Para sa mga nasa antas ng pagbabagong anyo ng kaharian, kakaunti lamang ang halaga ng kapangyarihan ang kinakailangan upang maipasa ang pagtatasa na ito. Gayunpaman, para sa karamihan ng mga martial artist, kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang maipasa ang pagsubok. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang lakas ng bawat isa ay naiiba, kaya ang dami ng martial arts power na kailangan nila ay naiiba din. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na pag-aari ng mga nasa antas ng pagbabagong anyo ng kaharian ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong mga gumagamit ng madilim na enerhiya. Ang dami ng kapangyarihan na kinakailangan ng dalawang tao ay naiiba din. Di nagtagal, ang karamihan sa mga tao ay pinagkadalubhasaan ang trick. Maging sina David at Biao, nang walang sinasabi, ay maaaring malaman ang misteryo pagkatapos subukan ng bato ng kaunti. At ang mga nang-ahas na subukan ang kanilang sarili ay lahat ay medyo may tiwala sa kanilang mga kakayahan. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga tao sa harap ay karaniwang pumasa sa pagtatasa. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na kinakailangan para sa unang pag-ikot ng pagtatasa ay intermediate level lamang ng madilim na enerhiya. Ang mga bahagyang mas malakas ay maaaring pumasa. Sa oras na ito, ang isang tao ay dahan-daang lumakad. Sa sandaling lumitaw ang taong ito, ang lahat ay tumingin sa kanya ng isang bagong mukha. Ang taong ito ay si Huang Zi, isang ordinaryong pag-iral sa mundo ng martial arts. Siya ay isang ordinaryong gumagamit ng madilim na enerhiya. Ito ang threshold para sa madilim na enerhiya, na kumakatawan sa karamihan ng mga tao. Si Huang Zi ay medyo kinakabahan, pagkatapos ng lahat, ayon sa kanyang lakas, hindi siya masyadong kilalang tao sa karamihan. Kung hinuhusgahan ng mga pamantayan ng Qingmo Pavilion, maaaring hindi niya maipasa ang pagtatasa na ito. Ngunit kung bumalik lang siya nang walang ginagawa, magiging nakakahiya din ito. Kung matagumpay niyang maisaaktibo ang bato ng pagtuklas na may isang malabong berdeng ilaw sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kasanayan sa martial arts, kung gayon ang pagpunta sa martial arts tournament na ito ay tiyak na isang kumikitang hakbang. Anumang bagay ay maaaring mangyari kung sinubukan niya ang kanyang makakaya. Habang naglalakad si Huang Zi hanggang sa bato ng pagtuklas, inilagay niya ang kanyang kamay dito. Infuse niya ito sa kanyang sinaunang martial arts power. Sa pagbubuhos ng sinaunang martial arts power, ang bato ng pagtuklas ay agad na naiilawan sa isang iglap. Gayunpaman, ang ilaw ay medyo madilim. Malinaw na ang ilaw na ito ay nagpapahiwatig na siya ay isang baguhan lamang sa paggamit ng madilim na enerhiya. Tulad ng inaasahan, ang bato ng pagtuklas ay tumpak na sumasalamin sa lakas ng taong nasubok. Tulad ni Huang Zi, ang kanyang lakas ay tumpak na nasubok. Ginoong Huang Zi, hindi mo na ipasa ang aming pagsubok, sabi ng taong katabi niya sa isang patag na tono. Kabanata 142. Natapos ang unang pag-ikot ng pagsubok. Nang marinig ang mga resulta, nalungot ang mukha ni Huang Zi na may pagkabigo. Bagaman medyo inaasahan niya ang kinalabasan na ito, ang aktwal na anunsyo ay nagpahirap pa rin sa kanya na tanggapin. Pagkatapos ng lahat, nangangahulugan ito na nabigo niya ang pagtatasa at nadama ang isang pakiramdam ng pagkabigo. Bukod dito, pagkatapos ng insidente, si Huang Zi ay labis na napahiya. Alam niya na ang kanyang kawalan ng lakas ay gumawa sa kanya ng isang kahihiyan kahit na nakatayo sa lugar na iyon. Ngunit ano ang magagawa niya? Hindi lang siya bihasa tulad ng iba. Sa sandaling ito, walang dahilan na gagawin. Si Huang Zi ay nagmadali na umalis, sabik na lumayo sa lugar sa lalong madaling panahon. Ang pananatili doon kahit na ay magpapasaya lamang sa kanya. Bilang unang tao na nabigo ang pagtatasa, si Huang Zi ay nagsilbing babala sa iba. Kung ikaw ay isang baguhan sa madilim na antas ng enerhiya, huwag humawak sa anumang pag-asa na maipasa ang pagtatasa. Ang pagkabigo sa pagtatasa ay nabigo, at iyon ang simpleng katotohanan. Habang nagpapatuloy ang pagtatasa, parami ng parami ang tinanggal. Kaunti lamang ang porsyento ng mga tao ang maaaring pumasa sa pagtatasa, dahil ang karamihan sa kanila ay lumalakad sa paligid ng antas ng nagsisimula ng madilim na enerhiya. Ang mga maaaring maabot ang intermediate o advanced na antas ay kakaunti at malayo sa pagitan. Ito ang malupit na katotohanan. Hindi ako naniniwala. Isang tao ang biglang umungol. Ito ay si Chui Wang, isa pang ordinaryong nagsisimula sa madilim na enerhiya, na ngayon ay sumisigaw sa platform ng bato. Hindi ako naniniwala na ito ang aking tunay na lakas. Ang pagtatasa ng bato ay maaaring nagkamali. Alam kong maipasa ko ang pagtatasa na ito. Si Chui ay nababaliw sa platform ng bato lamang. Itong si Chui Wang. Ibinigay ang kanyang pagkatao, hindi nakakagulat na gagawa siya ng ganito.
Oo, ito ang kanyang kalikasan. Sa katunayan, ngunit ang sanhi ng problema sa Ching Mohol ay hindi isang simpleng bagay. Ang iba pang mga martial artist ay nagsalita sa ganitong paraan. Totoo ito. Ginoong Wang, pasensya na, ngunit batay sa iyong lakas, natatakot ako na hindi mo maipasa ang aming pagtatasa sa Ching Mohol, binalaan ng isang kawani ng Ching Mohol. Hindi. Dapat mayroong ilang pagkakamali. Maaari kong subukan muli. Kung susubukan ko ulit, tiyak na naiiba ito, iginiit ni Choi na hindi makatwiran. Noon lang, si Ching Jiebai, na nasa itaas, ay tumayo. Chui Wang, mayroon ka bang mga pagtutol sa aming pagtatasa sa Ching Mohol? Mahinahon na tanong niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng talas. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang Ching Mohol ay may isang napakahirap na tindig sa bagay na ito. Agad na huminahon si Choi. Ano ang magagawa niya kapag nahaharap sa matalim na titig ni Ching Jiebai? Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat kung ano ang kinakatawan ng Ching Mohol. Hindi ito isang simpleng bagay upang pukawin si Ching Jiebai. Minsan, ang isang tao ay nagdulot ng problema malapit sa Ching Mohol at mabilis na hinarap ng mga eksperto ng hall sa ilang mga galaw. Ang isang Panginoon ng pagbabagong anyo ng kaharian ay isang nangingibabaw na puwersa kung saan man sila magpunta. Ngunit ang gayong pag-iral ay kumikilos bilang enforcer ng Ching Mohol. Ito ay sapat na upang ipakita ang kahusayan ng Ching Mohol. Sa sandaling nakilala niya ang titig ni Ching Jiebai, agad na tumalikod si Choi. Kahit na siya ay matapang, hindi pa rin siya naglakas loob na direktang harapin siya. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Mas mainam na huwag gawin ang ganoong bagay kung nais niyang maging mas masalimuot. Sa huli, umalis si Choi. Ayaw niyang gawin itong bagay na mas malaki. Nagpatuloy ang pagsubok. Makalipas ang isang oras, ang lahat ng mga kalahok ay nakumpleto ang pagsubok. Sa pulang lugar kung saan matatagpuan si Jendong, mayroon na ngayong isang grupo ng mga taong nakatayo. Lahat sila ay pumasa sa pagtatasa. Tumitingin sa paligid, mayroon pa ring kaunting mga tao. Pagkatapos ng lahat, mayroong tatlong mga eksperto na may mataas na antas sa antas ng pagbabagong anyo. Tatlo rin silang hindi pamilyar na mga binata. Sa katunayan, marami pa ring hindi pamilyar na mga eksperto na may mataas na antas sa lugar na ito. Hindi lahat ay magbubunyag ng kanilang lakas. Ang ilang mga tao ay nais na itago ang kanilang lakas at panatilihin ang isang mababang profile. Ang mga bagong natuklasan ng mga eksperto na may mataas na antas sa antas ng pagbabagong anyo ay tulad ng mga tao. Tiningnan ni Ching Jiebai ang mga tao sa field, at ang kasiyahan ay sumabog sa kanyang mga mata. Ang mga eksperto na may mataas na antas sa antas ng pagbabagong anyo ay ang mga tao na kailangan ng Ching Mohol. Kabilang sa mga taong nasubok ngayon, maaaring mayroon pa ring mga tao na hindi nagpahayag ng kanilang lakas. Ang lahat ay hindi sigurado. Di nagtagal, sa ilalim ng pagpapatakbo ng Spirit Stone, ang unang araw ng pagtatasa ay natapos na tulad nito. Tumango si Ching Jiebai. Sa katunayan, hindi siya nasiyahan sa mga resulta ng pagtatasa. Pagkatapos ng lahat, napakakaunting mga eksperto na may mataas na antas sa antas ng pagbabagong anyo sa larangan. 7 lamang sa kanila. Bagaman mayroon ding mga nakatagong masters na nakagugulo sa mga anino, malamang na hindi sila marami at hindi makagawa ng pagkakaiba. Marahil ay tumatagal ng ilang oras para sa lahat ng mga masters na dumating. Samantala, sa ilalim ng espesyal na pagsasanay ni Jendong, ipinasa din ni Ranso ang pagtatasa. Salamat, kapatid na Ye. Ipinasa ko ang pagtatasa, sabi ni Ranso na nasa sabik kay Jendong. Ito ang aking kasiyahan, ngumiti si Jendong. Kung hindi ito para sa iyong tulong, kapatid na Ye, hindi ko na maipasa ang pagtatasa ng madali, pag-amin ni Ranso. Sa katunayan, pagkatapos ng ilang mga araw ng espesyal na pagsasanay kasama si Jendong, si Ranso ay gumawa ng ilang mga tagumpay sa isang kahulugan, at ang kanyang lakas ay napabuti ng malaki. Sa unang araw ng pagtatasa, ipinapasa niya ito ng walang kahirap-hirap. Sa puntong ito, tiningnan ni Ching Jiebai ang higit sa 100 tao sa bukid at tumango ng bahagya. Tila ang 100 kasama ng mga tao ay lahat ng pumasa ngayon. Pagkatapos ay malakas siyang inihayag, ako, si Ching Jiebai, binabati ko lahat sa pagpasa ng pagsubok. Ang aplos ay agad na sumabog sa field. Tila siya ay lubos na mahusay sa paglikha ng isang masiglang kapaligiran. Sister Ching Jia, sabihin mo lang sa amin kung ano ang kailangan naming gawin para sa susunod na pag-ikot ng pagtatasa. Oo, hindi na tayo makapaghintay. Ang mga sinaunang martial artists sa bulwagan ay medyo walang tiyaga. Huwag mag-alala, ang aming Martial Arts Association ay may mga sesyon sa umaga at hapon.
Ang sesyon ng umaga ng martial arts na kompetisyon ay natapos, at ang ikalawang pag-ikot ng pagtatasa ay gaganapin sa hapon. Sa puntong ito, nauunawaan ng lahat kung ano ang nangyayari. Bukod dito, para sa lahat na naroroon, ang Qingmo Pavilion ay naghanda ng pagkain. Si Qing Jiebai ay hindi gaanong pumalakpak sa kanyang mga kamay, at maraming mga tagapaglingkod ang nagdadala ng iba't ibang masarap na pagkain. Mayroong kahit na iba't ibang mga bihirang pagkain sa kanila. Ang mga martial artist ay walang mataas na kinakailangan para sa pagkain, hanggat makakain nila ang kanilang punan. Ang pagkain sa ibang pagkakataon ay walang problema, ngunit nang makita nila ang mga pagkain na inilabas, lahat ay agad na nasa sabik. Pagkatapos ng lahat, ang mga bihirang delicacy na ito ay mukhang masarap. Ang kanilang mga mata ay naaayon na sa mga pinggan. Ang mga ito ay martial artist, at walang kaunting karanasan sa mahusay na lutuin. Ang mga bihirang pagkain sa harap nila ay iniwan silang nakasisilaw. Matagal nang naghanda ang Qingmo Pavilion ng isang mahabang mesa sa isang sulok. Ang mga bihirang pagkain ay inilagay sa mahabang mesa. Kahit na ang mga makapangyarihang tao ay hindi mapigilan at sumugod pasulong. Kabanata 143. Listahan ng mga kalahok sa kompetisyon. Matapos silang makakain, ang kanilang focus ay lumipat sa iba pang mga bagay, tulad ng paggawa ng mga koneksyon sa mga makapangyarihang individual, lalo na sa antas ng kaluluwa ng nascent. Bilang isang eksperto sa kaluluwa ng nascent, natural na nakakaakit si Jendong ng maraming tao na nais makilala siya. Kumusta, Ginoong Jendong Ye? Isang burly na lalaki na may isang matangkad na baso ang bumati sa kanya ng isang ngiti. Okay lang, tumanggo si Jendong. Sa gayong murang edad, si Ginoong Ye ay may napakalaking lakas, na tunay na tulad ng isang nakatagong dragon. Ang iyong mga nakamit sa hinaharap ay magiging pambihirang, pinuri siya ng burly na lalaki. Si Jendong ay natural na hindi tumanggi sa mga nais gumawa ng mga koneksyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang pagsuporta sa The Shen Group at ang Changpeng Group. Sa mundo ng negosyo, mahalaga ang mga relasyon, at ang mga martial artist na ito, kahit na hindi niya naisip ang kanilang lakas, ay may ilang impluensya sa likuran nila. Ang paggawa ng mga koneksyon sa kanila ay magiging kapaki-pakinabang para sa hinaharap na pag-unlad ng kanyang kumpanya. Tulad ng para sa iba pang mga eksperto sa kaluluwa ng nascent, sila ay nasa katulad na sitwasyon tulad niya. Sa paligid ni Binjo, marami ding mga tao na naninindigan para sa kanyang pansin. Ang taong iyon ay tiyak na hindi ang iyong tugma, Brother Bean. Tama, ang taong iyon ay pinakamahusay sa nascent na kaluluwa na paunang yugto at siguradong hindi ang iyong tugma, Brother Bean. Hindi magtatagal, tiyak na paiiyakin siya ni Kuta Bean, na intindihan ng mga taong ito ang salungatan ni na Bean kay Jendong at magkabilang panig. Iyon ay sigurado. Tumanggo si Bean sa kasiyahan. Upang maging matapat, nasisiyahan siya sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya maraming mga tao ang nakapaligid sa kanya, na nasiyahan ang kanyang walang kabuluhan sa isang malaking sukat. Ito ay tulad ng siya ang sentro ng karamihan. Si Xia Lin ay pareho. Bilang isang babaeng sinaunang mandirigma, maraming tao ang bumati sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Xia ay labis na matikas at maganda. Ang mga sinaunang mandirigma ay bihirang, at ang mga babaeng sinaunang mandirigma ay mas mahirap. Sa makatuwid, maraming mga tao na nagnanais ng kagandahan ni Xia Lin. Gayunpaman, ito rin ay para sa kapakanan ng pagpaparami. Ang talento ng mga magulang ay makakaapekto sa talento ng kanilang mga anak. Kung ang parehong mga magulang ay sinaunang mandirigma, kung gayon ang kanilang mga anak ay magiging mas mahusay na mga sinaunang mandirigma. Sa makatuwid, ang mga babaeng sinaunang mandirigma ay napakapopular sa mundong ito. Ngunit si Xia Lin ay walang interes sa mga kalalakihang ito na nakapaligid sa kanya, at paminsan-minsan ay nagpakita ng isang naiinis na ekspresyon. Ginawa nitong medyo napahiya sila, ngunit hindi ito isang madaling bagay na gawin silang sumuko. Kahit na ang mukha ni Xia ay hindi maganda, marami pa ring mga tao sa paligid niya, na umiikot sa kanya at sinusubukan na maakit ang kanyang pansin. Si Xia ay walang magawa tungkol dito. Mayroon ding mga tao tulad ni Taog Shi na katulad ni Xia. Ang ilang mga tao ay nais na kumustahin si Taog, ngunit ang higanteng tao na ito, na tulad ng isang malaking bato, ay hindi pinansin ang mga ito. Nakilala sila ng isang malamig na balikat. Bilang isang resulta, unti-unting walang nais na gumawa ng kanyang kakilala. Ang iba pang dalawang sinaunang mandirigma, gayunpaman, ay hindi tinatrato ang mga nais makipagkaibigan sa kanila ng ganitong lamig. Nagkaroon sila ng mas normal na pag-uugali. Di nagtagal, pagkatapos ng isang maikling pahinga sa tanghalian, oras na para sa pangunahing kaganapan. Ang ikalawang pag-ikot ng pagtatasa.
Ang pagpasa nito ay sapat na upang makakuha ng mga bato ng espiritu. Naglakad muli si Qing Jiebei sa gitna ng Qingmo Pavilion, naniniwala ako na inaasahan mo ang ikalawang pag-ikot ng pagtatasa. Ngayon, ipapahayag ko ang mga patakaran ng ikalawang pag-ikot ng pagtatasa. Sa ikalawang pag-ikot ng pagtatasa, tatanggapin namin ang isang mekanismo ng pag-aalis at hatiin ka sa 10 pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng 10 tao at makisali sa isang melee. Sa sandaling nabanggit ang salitang melee, ang lahat ay bahagyang nagulat. Nangangahulugan ito na ang sitwasyon ay magiging sobrang magulo. 10 tao sa entablado ang natural na gagawing magulo ang eksena. Kaya kung paano matukoy kung sino ang pumasa sa pagtatasa ay isang bagay na kailangan malaman ng lahat ngayon. Kung gayon, 4 sa 10 tao na nakatayo pa rin sa entablado ay maaaring pumasa sa ikalawang pag-ikot ng pagtatasa. Ibig sabihin, 4 na tao na wala sa 10 ang maiiwan. Nang marinig ito, naintindihan agad ng lahat ang mga patakaran. 10 pangkat, kung ang bawat pangkat ay may 4 na tao na naiwan, pagkatapos ay may 40 tao na naiwan sa kabuuan. Sa 100 tao, 40 lamang ang pumasa sa pagtatasa. Bigla, lahat ay nakaramdam ng kaunting presyon. Bagaman ang rate ng pag-aalis ng 60% ay hindi partikular na mataas, ipinahiwatig nito na kakaunti lamang ang bilang ng mga tao ang kwalipikado para sa pagtatasa. Sister Qing Jia, paano itatalaga ang mga koponan? May nagtanong. Pinapayagan ba tayong pumili ng aming sariling mga kasamahan sa koponan? Para sa mga walang tiwala sa kanilang mga kakayahan, mayroon pa ring isang glimmer ng pag-asa na maaari silang makipagtulungan sa kanilang mga kaibigan. Kung ang 2 tao ay magkasama, ang kanilang mga pagkakataon na manalo sa ikalawang pag-ikot ng pagtatasa ay tataas ng malaki. Hindi, sagot ni Qing Jia, nakangiti ng mahina habang tinitingnan ang mga nagsisikap na lokohin ang system. Upang matiyak ang pagiging patas, ganap naming i-randomize ang mga koponan. Makakamit nito ang totoong pagiging patas, at ito ang aming garantiya sa Qingmo Hall. Seryoso ang ekspresyon ni Qing Jia, at ang kanyang mga salita ay humarap sa isang mabibigat na suntok sa mga nagsisikap na manloko. Tila na ang kanilang mga pagtatangka upang manloko ay mapapahamak upang mabaigo. Ipapaalam sa iyo ng kawani ang mga takdang aralin sa koponan mamaya, patuloy ni Qing Jia. Tulad ng para sa arena, ito ay magiging parehong platform ng bato tulad ng dati. Ang sino mang bumagsak o kumatok sa platform ay hindi kwalipikado. Ang tanging mga tao na kwalipikado para sa susunod na pag-ikot ay ang 4 na tao na nananatiling nakatayo sa platform. Ang Qingmo Hall ay mahigpit tungkol sa mga patakaran. Di nagtagal, nagsimula ring ipahayag ng Qingmo Pavilion ang mga kwalifikasyon. Ngayon inihayag ang ikalawang pag-ikot ng pagtatasa, ang listahan ng unang pangkat ng mga tauhan ng labanan. Binzhou, Biao Wang, Yong Ye. Hindi inaasahan na si Bin ay nasa unang pangkat na nagulat sa lahat. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master ng Hua Realm, at natural na nakakaakit ng maraming pansin. At si Bin ay medyo nagulat din na mailagay sa unang pangkat. Matapos malaman na siya ay nasa unang pangkat, ang bagay na gusto niya ay maging sa parehong pangkat tulad ni Zhendong. Sa kasamaang palad, nang inihayag ng kawani ang huling tao, walang pangalan si Zhendong. Malinaw, si Bin ay wala sa parehong pangkat tulad ni Zhendong. Zhendong? Naging maswerte ka sa oras na ito. Si Bin ay ayaw sa kanyang puso. Matapos ipahayag ng kawani ang 10 tao, ang 10 tao na tinawag ay mas kinakabahan. Kabilang sa 10 sa kanila, tanging si Bin ang nasa kaharian ng Hua, na maswerte para sa iba pang siyam. Matapos ay anunsyo ang unang listahan ng pangkat, hindi nagpatuloy ang kawani. Kabanata 144. Nanalo. Bakit ka tumigil sa pakikipag-usap? Oo, nabanggit mo lamang ang unang pangkat ng mga paligsahan. Kumusta naman ang pangalawang pangkat? Eksakto, ang aking pangalan ay hindi pa tinawag. Hindi nila narinig ang listahan ng iba pang mga grupo at nadama na hindi mapakali, hindi alam kung sino ang kanilang pinagsama-sama. Kung alam nila, maaari nilang batiin ang bawat isa at posibleng bumuo ng isang alyansa, na kung saan ang kanilang tunay na layunin. Gayunpaman, hindi papayagan ni Qing Jiebei na mangyari ang gayong pag-uugali. Sa katunayan, naintindihan niya ang mga pangmotibo ng mga paligsahan. Ang susunod na pangkat ng mga paligsahan ay ibabalita matapos ang unang pangkat na natapos ang kanilang labanan, aniya, na dinurog ang pag-asa ng mga nais samantalahin ang sitwasyon. Susunod, ang mga tinawag ng mas maaga, mangyaring humakbang papunta sa platform ng bato. Ang mga bato ng pagtuklas sa platform ay tinanggal na, naiwan itong walang laman.
Ang platform ay ilang dosenang square meters ang laki, sapat upang mapaunlakan ang 10 tao. Di nagtagal, si Bean at ang kanyang koponan ay lumakad papunta sa platform. Sa puntong ito, ang Chingmo Pavilion ay nagpadala ng isang referee. Hindi siya isang ordinaryong tao, tulad ng ipinahiwatig ng kanyang aura na siya ay isang martial artist, at isang transcendent na iyon. Kahit sino na ipinadala ng Chingmo Pavilion ay isang master. Ang mga patakaran ay ipinaliwanag ng mas maaga. Ang huling 4 na tao na nakatayo sa platform ay direktang sumulong sa ikalawang pag-ikot, sabi ng referee. At ngayon, opisyal na nagsisimula ang kompetisyon. Sa sandaling natapos ang tinig ng referee, agad na nagsimulang kumilos ang 10 tao sa field. Si Biawang ang unang gumawa ng isang pagkilos, na umaatake sa ordinaryong tao sa tabi niya. Ang taong ito ay naalala para sa katotohanan na ang bato ng pagtuklas ay naglabas ng isang daluyan na berdeng ilaw sa harap niya. Ang kanyang lakas ay nasa intermediate level lamang ng madilim na enerhiya, habang si Biawang ay nasa advanced na antas. Ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay hindi maliit. Ang taong katabi niya ay hindi inaasahan na ang pag-atake ay darating ng mabilis. Agad siyang gumanti at sinubukan na hadlangan ang pag-atake, ngunit ang agwat sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Hindi mapigilan ng lalaki ang pag-atake ni Biao at kumatok pabalik, nahuhulog sa malayo. Kung hindi niya hinawakan ang sahig ng buong lakas ngayon, mahulog na siya sa platform at nawalan ng pagkakataon na mag-advance. Ang biglaang pag-atake ay hindi nagtagumpay, na ikinagulat ni Biao. Ngunit hindi siya nagmamadali, ang lahat ay kailangang dahan-dahan. Di nagtagal, ang iba ay sumali rin sa melee. Gayunpaman, si Bean ay nasa gitna, at walang nang ahas na hawakan siya. Ito ay natural, dahil ang agwat sa pagitan ng isang master sa pagbabagong anyo ng kaharian at madilim na enerhiya ay hindi mahina. Nasaksihan na nila ang labanan sa pagitan ni Jendong at Scar. Ito ay isang napakahirap na bagay upang labanan ang mga lupain. Ang matalinong mga tao ay natural na hindi naglakas loob na hawakan si Binjo. Si Bin ay masyadong matino at hindi nag-inisyatibo upang ma-provoke ang sinuman. Sa kabaligtaran, nasiyahan siya sa pakiramdam na naiiba ang pagtrato sa iba. Sa paglipas ng oras, nagpatuloy ang kompetisyon ng unang pangkat. Sa puntong ito, si Bin ay nakakakuha ng walang tiyaga. Siya ay casual na tiningnan ng taong kinakaharap niya. Sa pamamagitan ng isang flash ng kanyang katawan, nawala siya mula sa kanyang orihinal na posisyon. Susunod, lumitaw siya sa likuran ng tao at, nahuli siya sa bantay, sinuntok siya sa likuran. Ang suntok ni Bin, na may lakas na ipinakita nito, ay natural na mabangis. Sa isang suntok, ang tao ay nawala ng kontrol sa kanyang katawan at ipinadala na lumilipad sa labas ng platform ng bato. Ngayon, hindi na kailangang maghintay pa, sabi ni Bin na may kaunting ngiti, tinitingnan ang 3 tao sa paligid niya. Gayunpaman, matapos masaksihan ang mga aksyon ni Bin, ang 3 taong ito ay naging mas maingat. Mahinahon nang umiti si Bin at naglakad palayo. Ayon sa pag-unlad na ito, magiging hindi kapani-pani walang madali para sa kanya na gawin ito sa nangungunang 10 ng martial arts tournament. Tulad ng binalaan sa kanya ng kanyang ama, dapat niyang gawin ito sa nangungunang 10 ng martial arts tournament. Mahirap bang gawin ito sa nangungunang 10? Hindi para kay Binjo. Okay, tapos na ang kompetisyon ng unang pangkat. Ang mga manlalaro na sumulong sa susunod na pag-ikot, mangyaring maghintay sa pulang lugar, inihayag ng referee. Kaya, ang mga manlalaro ng pangalawang pangkat ay taog si Ransu. Nagsimula ang pangalawang pangkat, at sa sorpresa ng lahat, tinawag si Ransu sa entablado. Nahuli nito ang pansin ni Jendong. Nang matapos ang referee na inihayag ang lahat ng mga manlalaro, hindi niya narinig ang pangalan ni Jendong. Tila inilagay si Jendong sa ibang pangkat. Si Ransu, sa kabilang banda, ay labis na kinakabahan nang marinig ang kanyang pangalan. Ang pangalawang pangkat, tulad ng una, ay mayroon lamang isang dalubhasa sa antas ng pagbabago ng kaharian. Tila na kung ano ang ibig sabihin ni Ching Jiebei sa pamamagitan ng pagiging patas ay ikalat ang mga eksperto at huwag hayaan silang maging sa parehong pangkat. Kung mayroong dalawang mga eksperto sa pagbabagong anyo sa isang pangkat, magiging labis para sa iba na hawakan. Ang antas ng pagbabago ng kaharian ay kumakatawan sa kakayahang maipasa ang kompetisyon. Sa lakas na ito, halos tulad ng pagkakaroon ng isang tiket upang makapasok sa ikatlong pag-ikot ng pagtatasa. Ransu, halika. Hinikayat ni Jendong si Ransu habang naghahanda siyang lumakad papunta sa entablado. Tumango si Ransu at ang kanyang mga mata ay napakadeterminado. Gayunpaman, malalim sa loob, medyo kinakabahan pa rin siya. Ngunit hindi mahalaga. Matapos ang pagsasanay kay Jendong, si Ransu ay mas malakas kaysa sa dati.
Sa kanyang kasalukuyang lakas, tiwala siya sa pagpasok sa tuktok na 4 ng pangalawang pangkat. Diretso siyang lumakad papunta sa platform ng bato. Nang dumating ang lahat ng 10 tao, nagsalita ang referee, ang pangalawang pagtatasa ng pangkat, magsimula. Ang kompetisyon ng pangalawang pangkat ay hindi naiiba sa unang pangkat. Sina Taog Shi at Binjo sa harap ay hindi gumawa ng isang pagkilos laban sa iba pang 9 na tao. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay si Taog Shi ay tumitingin sa mga kalaban na ito, habang si Bin ay masyadong tamad upang gumawa ng isang pagkilos. Ang huling oras na gumawa siya ng isang pagkilos ay dahil naramdaman niya na matagal na silang tumatagal. Hindi na siya makapaghintay. Mayroong isang aralin na matutunan mula sa nakaraan. Walang sino mang nang ahas na lumapit kay Taog Shi. Inatake ni Binjo sa harap ang kanyang kalaban na may bilis ng kidlat at tinalo siya ng direkta, na nakakatakot. Sino ang nakakaalam kung si Taog Shi ay gagawa ng isang katulad na pagkilos? Upang maiwasan ang mga kahihinatnan na mangyari, lahat ay pinanatili ang kanilang distansya mula sa kanya, pag-iwas sa pagiging hindi mapalad. Maingat na sinuri ni Jendong. Matapos ang kanyang sariling pagsasanay, si Ranso ay medyo malakas sa pangalawang pangkat. Matapos talunin ang isang kalaban, mayroong 5 tao lamang ang naiwan sa field. Gayunpaman, si Taog Shi ay hindi gumawa ng isang pagkilos sa oras na ito. Ang iba ay unti-unting nakaka-relax, at sa paglipas ng oras, ang isang tao ay sa wakas ay itinulak sa labas ng field. Ang pangalawang pangkat ay naiwan kasama ang 4 na tao. Direkta ang inihayag ng referee na pumapasok sila sa susunod na pag-ikot ng pagtatasa. Ito ay ang pagliko ng 3 pangkat. Lumilitaw sa 3 pangkat ay si Xia Lin, na siyang nag-iisang Panginoon ng yugto ng Huajing sa buong pangkat. Tulad ng dati, walang nang ahas na salakayin si Xia Lin sa simula ng tugma. Sa ganitong uri ng tugma ng pangkat, ang yugto ng Huajing ay isang walang talo na pag-iral. Kabanata 145. Dalawang eksperto sa Harmonization Realm ang lumitaw. Di nagtagal, ang mga nagwagi sa 3 pangkat ay napagpasyahan din. Sa 4 na pangkat, tanging si Deng Xiao, isang master sa antas ng pagbabagong anyo ng realm, ay maayos na naipasa ang pagtatasa. Ang 5 pangkat ay pinangunahan ng isang taong nagngangalang Manba, na naiiba sa iba pang mga masters ng realm ng transform. Sa simula ng kompetisyon, hindi siya tumayo at pinapanood ang iba na lumaban. Sa halip, sinalakay niya ang taong katabi niya, na nagulat sa lahat. Bakit mo kami sinalakay, Manba? May nagtanong. Bakit hindi? Ito ay isang kompetisyon, at kinamumuhian ko ang paghihintay, ang sagot ni Manba. Ang iba ay nabigla sa kanyang pag-uugali, at natutuwa sila na wala sila sa parehong pangkat na katulad niya. Sino ang taong ito ba? Sobrang bastos niya, may ulong. Narinig ko na nagpakita siya ng isang maliwanag na pulang ilaw sa unang pag-ikot ng pagtatasa, sabi ng isa pang tao. Isang maliwanag na pulang ilaw. Maraming tao ang nagulat sa sorpresa. Alam nila na ang kulay na ito ay kumakatawan sa isang mataas na antas ng lakas, alinman sa kalagitnaan o mataas na antas ng kaharian ng pagbabago. Si Manba ay 30 taong gulang lamang, ngunit mayroon siyang napakalakas na lakas. Dapat siya ay mula sa isang nakatagong lipi, may nag-isip. Sa sandaling nabanggit ang mga salitang, nakatagong lipi, lahat ay natahimik. Para sa kanila, malinaw kung ano ang ibig sabihin nito ang mga sinaunang lansangan ng martial arts. Agad na tumigil ang karamihan sa mga bagay na ito, hindi matapang na magsalita ng wala. Sa likurang silid ng pavilion ng Qingmo, napanood ni Shan Fengye ang eksena ng may interes. Iyon ang Biaohua mula sa pamilyang Biaohua, di ba? Oo, napakabata niya at mayroon ng napakalaking potensyal. Dapat siya ay mula sa lipi na iyon. Ngunit kung ganoon ang kaso, ang mga bagay ay mas kawili-wili, sabi ng iba sa silid sa likuran. Ang kawili-wili ay isang paraan upang mailagay ito, ngunit mayroon ding maraming mga inapo ng mga sinaunang martial arts clan sa field, sagot ni Shan Fengye. Di nagtagal, tinanggal ni Biaohua ang lahat maliban sa 4 na tao sa field. Sumulyap siya sa natitirang 3, ngunit mabilis na nawala ang puot. Hindi masama, hindi masama. Dapat kang ipagmalaki na manatili sa patlang na ito kasama ko, aniya, tumatawa. Ang iba pang 3, gayunpaman, ay mukhang mabangis. Nakaligtas lamang sila dahil sa kanilang bilis, hindi katulad ng mas mabagal na mga kalahok na tinanggal na ni Biaohua. Sige, ang 5 pangkat ng mga tao na sumulong, mangyaring magpatuloy sa red zone, sabi ng tagapagbalita. Susunod, ang mga kalahok para sa 6 na pangkat ay. Mas maaga, 3 eksperto sa Huarelm ang nakilala ng bato ng pagtuklas. Sila ay sina Biaohua, Jinjiang, at Jianwo.
Sa ikapitong pangkat, ang dalubhasa sa Huajing Realm, Jinjiang, ay madaling naipasa ang pagtatasa. Ang parehong ay totoo para kay Jianwu, ang dalubhasa sa Huajing sa ikawalong pangkat. Kapag ito ay ang ikasyam na pangkat ng pangkat, mayroon lamang isang dalubhasa sa Huajing na naiwan, si Zhendong. Ang mga paligsahan para sa ikasyam na pangkat ay inihayag ng referee, ngunit hindi tinawag ang pangalan ni Zhendong. Malinaw na siya ay inilagay sa ikasampung pangkat. Humakbang lang siya papunta sa entablado pagkatapos matapos ang ikasyam na grupo. Ang ikasampung pangkat, magsimula. Ang kompetisyon para sa ikasampung pangkat ay opisyal na nagsimula, at ang iba pang mga paligsahan ay tumingin kay Zhendong na may ilang kagalingan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay mas maaga sa lahat sa ikasampung pangkat. Bagaman ang mga nakaraang eksperto sa Huajing, maliban kay Manba, ay walang ugali na pag-atake sa mga mas mahina na kalaban, na masisiguro na pareho si Zhendong. Sa kabutihang palad, si Zhendong ay hindi naglabas ng anumang puot sa mga nakapaligid sa kanya, na unti-unting inilalagay ang isipan ng mga nagpapanatili sa kanilang distansya. Gayunpaman, pinananatili pa rin nila ang isang ligtas na distansya mula sa kanya hanggat maaari. Ngunit mayroong isang tao na patuloy na nakatitig kay Zhendong. Siya ay isang binata na nakasuot ng salamin, na may medyo masarap na hitsura. Hindi tulad ng iba, itinago niya ang kanyang mga mata kay Zhendong. Hindi siya nakilala ni Zhendong, o mas tumpak, naalala niya ang mga pangalan ng karamihan sa mga martial artists sa entablado, ngunit hindi niya naalala ang mga pangalan ng mga nasa antas ng isang Jin. Ang taong nasa harap niya, na ang pangalan na hindi niya maalala, ay marahil isang Jin contestant. Naramdaman ni Zhendong ang isang kakaibang aura na nagmula sa binata sa salamin. Ang aura ng isang malakas na manlalaban. Ang mga taon ng pamumuhay sa gilid ay naging labis na maingat si Zhendong. Hindi pa niya binigyan ng pansin ang binata dati. Ngunit ngayon, sa mas malapit na pag-iinspeksyon, nadarama niya na may isang bagay tungkol sa kanya. Sa kabutihang palad, ngumiti lang ang binata at hindi inihayag ang anumang hangarin sa pagpatay. May kapintasan. Ang isa sa iba pang mga martial artists sa ikasyam na pangkat ay agad na napansin ang kaguluhan ng binata at sinuntok siya. Nakuha mo siya. Ngunit tulad ng malapit na siyang mapunta sa suntok, biglang itinaas ng binata ang kanyang kaliwang kamao at ipinadala ang pag-atake na lumilipad. Isang master ng Transform Realm. Ginawa ni Zhendong ang paghatol sa unang sandali. Mayroong kahit isang nakatagong master ng pagbabagong anyo ng kaharian. Isang lobo sa damit ng tupa. Sa pamamagitan ng isang casual na suntok, ipinadala ng binata ang umaatake na lumilipad at pagkatapos ay nawala mula sa lugar. Inaatake niya ngayon si Zhendong. Sa isang iglap, isang hangarin na pagpatay ay nagmula sa binata na nakasalamin. Medyo nagulat si Zhendong. Ngunit hindi siya ordinaryong tao, na nagsilbi sa militar, siya ay bihasa sa pagharap sa biglaang pag-atake. Nakaharap sa mabangis na pag-atake, isinaaktibo ni Zhendong ang kanyang sinaunang martial power at inilipat ng bahagya ang kanyang mga binti. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinalubong ang head-on ng pag-atake ng binata. Nakikita ng mabilis na tugon ni Zhendong, ngumiti ang binata sa salamin at hindi na natatakot. Pinalawak niya ang kanyang kamao at nakipag-away kay Zhendong. Boom! Isang malakas na ingay ang sumigaw sa platform ng bato. Ang paghaharap sa pagitan ni Zhendong at ng mga bespectacled na kabataan ay malinaw na nagdulot ng kaguluhan. Lahat ay lumingon upang tumingin sa kanila. Haha! Ang kabataan ay kumalas at tumalikod. Ang maikling pagpapalitan ng mga suntok ay nakuha ang pansin ng buong madla. Ang sinumang matalinong tao ay malalaman na ang lakas ng kabataan ng bespectacled ay marahil sa antas ng kaharian ng transmutation. Isa pa. Isang dalubhasa sa transmutation realm. Oo. Hindi ko inaasahan na ang dalawa sa kanila ay lilito sa ikasampung pangkat. Kung gayon, ang mga tao sa ikasampung pangkat ay talagang hindi mapakali. Ang mga tao na pumasa sa pagtatasa ay mukhang walang kamali-mali sa mga kakompetensya sa ikasampung pangkat. At ang mga kakompetensya sa ikasampung pangkat ay mukhang hindi nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, sila ay masyadong hindi mapakali. Paano sila makakaligtas kasama ang dalawang eksperto na lumilitaw sa kanilang grupo? Nakakatakot ang mga eksperto sa transmutation. Ang iba ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanila. Kabanata 146. Natapos ang pangalawang pagtatasa. Zhendong Ye, medyo malakas ka. Ang bespectacled young man ay tinanggal ang kanyang salamin, na nagbubunyag ng isang pares ng malinaw na mga mata. Xing Ye. Naalala ni Zhendong Ye ang taong ito, siya ang nagsabi sa kanya tungkol sa martial arts tournament.
Ang taong ito sa wakas ay gumawa ng isang pagkilos, basta-basta sinabi ni Qing Jiebei. Siya ay natural na nakilala si Qing Ye, na isang inapo ng pamilya ng Ye. Orihinal na, binalak ni Qing Jiebei na isama si Qing Ye bilang isang kwalipikadong paligsahan, ngunit tumanggi siya dahil nais niyang patayin ang mahina. Samantala, sa likuran ng kahon ng upuan ng Qingmo Pavilion. Kaya't si Qing Ye, sabi ni Shanfeng Ye na may malabong ngiti. Ang taong ito ay matigas ang ulo mula noong siya ay bata pa at may kaunting masamang pagkatao. It was mainly because his second brother doted on him too much that he became like this. Nagtataka siya kung sino ang mas mahusay sa pagitan niya at ni Zhendong. Parehong apelyido na Ye, ito ay kawili-wili. Sa platform ng bato, kahit na ang ikasampung pangkat ng mga paligsahan ay nakikipaglaban din, ang kanilang mga saloobin ay nakatuon kina Zhendong Ye at Qing Ye. Inaasahan nila na ang dalawang ito ay maglalaban sa isang draw, kaya magkakaroon sila ng isang pagkakataon. Tulad ng inaasahan, si Zhendong at Qing ay nakipaglaban muli. Si Qing ay laging may malabong ngiti, ngunit sa tuwing gumawa siya ng isang pagkilos, ito ay labis na mabangis. Ngunit ang lahat ng ito ay naharang ni Zhendong. Pareho silang gumamit ng bahagi ng kanilang lakas at natanto na ang iba ay pinipigilan. Ngunit ang kanilang mga paggalaw ay napakabilis sa mga mata ng iba pang mga martial artist. Ang iyong lakas ay hindi dapat ganito, malamig na tanong ni Qing Ye. Hindi mo rin ba itinatago ang iyong lakas? Lumapit si Zhendong. Haha, itinago ko ang ilan sa aking lakas, tulad mo, sagot ni Qing. Tingnan natin kung mayroon kang lakas na sa palagay mo ay mayroon ka, sumang-ayon si Zhendong. Okay, pagkatapos ay kunin ang hit na ito. Biglang tumahimik si Qing at isinaaktibo ang kanyang panloob na enerhiya. Sa sandaling nagsalita siya, nawala siya sa kanyang orihinal na posisyon. Nang muling lumitaw siya, nasa harap na siya ni Zhendong. Tatlong Gua Fist. Sigaw niya. Ang kanyang kakilakilabot na kamao ay nagdala ng isang malakas na puwersa, na naglalayong diretso kay Zhendong. Panahon na upang magamit ang totoong bagay. Ang sinaunang martial arts power sa katawan ni Zhendong ay kumulo sa sandaling ito, salamat sa kanyang halos master level na paglilinang. Ang kalaban ay hindi isang ordinaryong tao, kaya kailangan niyang mag-ingat. Nakaharap sa mabangis na hangin ng kamao, hindi pinili ni Zhendong na harapin ito sa oras na ito. Sa halip, pinili niyang neutralisahin ang puwersa. Nahuli niya ang kamao ni Qing gamit ang magkabilang kamay, pagkatapos ay hinaila ang kanyang mga kamay, na neutralisahin ang lahat ng lakas ng suntok. Ang nakasisindak na suntok ay nakarating sa mga kamay ni Zhendong, at isang malaking puwersa ang agad na sumuko sa kanyang isipan. Sa palagay mo tapos na ba? Sigaw ni Qing. Ito lang ang pangalawang suntok. Ang isa pang kamao ay dumating, ngunit sa sandaling muli, na-neutralize ito ni Zhendong. Hindi inaasahan ni Qing na kahit na matapos gamitin ang tatlong kamao ng trigram, siya ay lumaban pa rin. May isa pang pagkilos na natitira. Ang pangwakas na suntok ay nagpapagaan ng lahat ng kapangyarihan mula sa mga nakaraang galaw. Malinaw na maramdaman ni Zhendong ang puwersa sa likod nito. Tila na ang paggamit ng parehong pagkilos muli ay hindi sapat upang hadlangan ang welga na ito. Kailangang gamitin niya ang kanyang panghuling pagkilos. Dragon Claw. Ang kamao ni Zhendong ay agad na nagbago sa isang hugis ng claw at nakilala ang kamao ni Qing. Ang dalawa ay direktang nag-clash. Ang mga manunood sa ibaba ay natigilan ng lahat ng kanilang aura. Sino ang mananalo sa pagitan ng Dragon Claw at tatlong Trigrams Feast? Ito ang tanong sa isipan ng lahat. Lalo na para sa mga kakompetensya sa ikasampung pangkat, umaasa sila sa kanilang pag-aalis. Sa kasamaang palad, sa sandaling nag-clash ang Dragon Claw at tatlong Trigrams Fist, naghiwalay sila. Biglang ibinaba ni Qing ang kanyang ulo at bumulong, "Hey, hindi ko inaasahan na napakalakas mo." Sa susunod, makikita natin kung sino ang mas mahusay. Matapos sabihin ito, sumuko siya sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban kay Zhendong at sa halip ay inatake ang mga nakatagong puwersa na kakompetensya. Ang paglipat na ito ay lubos na nagulat sa lahat. Bakit mo kami inaatake? Ikaw ay isang martial artist sa antas ng pagbabagong anyo. Kung inaatake mo kami, hindi ba nangangahulugang? Wala kang martial ethics. Martial etika. Natagpuan ni Qing Ye na kakaiba ito. Sa mundong ito, kaligtasan ng buhay ng pinakadulo. Parang malupit siya. Ngunit dahil sinabi mo lahat iyon, mabibigyan kita ng isang pagkakataon. Pagkakataon. Nang marinig ang mga salita ni Qing, ang iba pang mga sinaunang martial artist ay nagpakita ng pag-asa ng mga ekspresyon. Ang kompetisyon na ito ay batay sa pag-aalis. Hanggat maaari kang makatiis ng 30% ng aking mga pag-atake, papayagan kita, sumigaw si Qing Ye. Kahit na ayaw nila, hindi binigyan sila ni Qing Ye ng pagpipilian.
Nagsisimula na ako ngayon. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, ang mga paligsahan mula sa ika-10 pangkat ay nagkalat at tumakas. Haha! Malamig na tumawa si Qingye at hinabol ang mga ito. Sa field, si Jendong ay tumayo sa gilid, nanunood ng mahinahon, na parang siya ay isang tagahatol, hindi isang paligsahan. Di nagtagal, sa ilalim ng malakas na pagsugpo ni Qingye, 4 na tao lamang ang nanatili sa ika-10 pangkat. Ang ikalawang pag-ikot ng pagtatasa ay opisyal na natapos. Sa puntong ito, dahan-daang inihayag ni Qingye Bai, para sa ikatlong pag-ikot ng kompetisyon, gagamitin namin ang isang labanan sa ring. Isang ring battle. Ngunit sa oras na ito, hindi ito magiging isang libre para lahat, ito ay magiging isa sa isa. One-on-one. Nang marinig ito, nadama ng lahat. Paano natin pipiliin ang ating mga kalaban? Tanong ni Biao Wang. Sinulyapan siya ni Qingye Bai at ngumiti, naturally, makakakuha kami ng marami. Ang mga gumuhit ng parehong numero sa bawat 20 haharap sa bawat isa. Ito ay talagang simple at madaling maunawaan. Nang marinig ito, halos maunawaan ng lahat ang mga patakaran. Ngunit ang pangatlong kompetisyon ay gaganapin bukas. Mangyaring, lahat ng mga sinaunang martial artist, bumalik at magpahinga, at bumalik bukas na may buong enerhiya upang lumahok sa kompetisyon, ngumiti si Qingye Bai sa lahat. Matapos niyang magsalita, ang lahat ay nagsimulang unti-unting umalis. Si Jendong at Ranso ay nagpaalam at bumalik sa kanilang tirahan. Habang nasa kalsada, tinawagan siya ng matanda. Ano na, matandang lalaki? Hehe. Naipasa mo ang unang 2 pagtatasa, hindi ba, ikaw ay maliit na rascal. Paano mo nalaman? Mayroon akong mapagkukunan sa Qingmo Hall. Si Kazin ay tila lubos na ipinagmamalaki ng kanyang sarili. Ano ang kamatayan, sinisiksik mo ba ako? Sino ang naglalakad sa iyo? Ang pagkuha ng listahan ng promosyon ng Qingmo Hall Martial Arts Tournament ay isang piraso ng cake para sa akin. Nang marinig ang tugon na ito, tumango si Jendong. Bilang isang nangungunang puwersa sa sinaunang Yuan Empire, ang Skywolf Mercenary Corps ay natural na hindi simple. Madali itong makakuha ng isang listahan. Ngunit nais ko pa ring batiin ka sa pagpasa ng maayos sa pagtatasa na ito. Salamat, ngunit interesado ako tungkol sa mahiwagang gantimpala para sa martial arts tournament na ito. Gantimpala. Ang isang nakakagulat na boses ay nagmula sa telepono, ngunit mabilis itong naging malinaw. Pinagsasabi mo ang mga gantimpala para sa nangungunang 10, di ba? Alam ko ang tungkol doon. Si Kazin ay sumagot ng hindi sinasadya. Kabanata 147. Ang ikatlong laro. Matandang tao, alam mo talaga ang mga gantimpala para sa nangungunang 10. Siyempre, ngunit dahil din dito inirerekomendo ko sa iyo na lumahok sa martial arts tournament na ito. Kung hindi ito para sa mga espesyal na gantimpala sa oras na ito, paano ko inirerekomenda na lumahok ka sa paligsahan ng maraming beses? Habang naririnig niya ang sagot ng matanda, si Jendong ay naging higit na nag-usisa tungkol sa kung anong gantimpala ang maaaring maakit ang napakaraming tao. Sa totoo lang, ang gantimpala para sa martial arts tournament na ito ay talagang naiiba sa nakaraan. Dahil ang gantimpala sa oras na ito ay isang lugar sa Kunshan Secret Realm. Ang Kunshan Secret Realm. Sa sandaling lumabas ang 4 na salitang ito, hindi mapigilan ni Jendong na ulitin ito. Ito ba ang nabanggit sa libro dati? Oo, ito ang nabalitaan. Ang Kunshan Secret Realm ay isang lugar na sinasabing may mga kayamanan sa langit at kayamanan ng lupa. Maraming tao ang nangangarap na pumasok sa lugar na ito, ngunit hindi nila magagawa. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay nasil, at ang taong nagtatakip nito, hanggang sa alam ko, ay ang puwersa sa likod ng Qingmo Hall. Nakikita ko. Nagbulong si Jendong, nagulat na ang lakas sa likod ng Qingmo Hall ay napakalakas. Hindi nakakagulat na maraming mga tao ang nakikilahok sa martial arts tournament na ito. Kaya ito ang Kunshan Secret Realm. Ngunit huwag masyadong maipagmamalaki, maliit na brat. Maraming mga sinaunang martial arts na tagapagmana sa mga kalahok sa paligsahang ito, hanggang sa alam ko. Biglang pinahinto ni Kazin ang sigasig ni Jendong. Mga descendants ng sinaunang martial arts. Oo, ang mga taong ito ay karaniwang kumikilos ng mataas at makapangyarihan, ngunit sa oras na ito ay nagsasangkot ito sa Kunshan Secret Realm. Tinatansya ko na ang mga sinaunang pamilyang martial arts ay gagawa din ng aksyon. Kailangan mong mag-ingat. Ang mga sinaunang pamilyang martial arts ay napakalakas, lalo na ang mga alagad na pinili ng mga ito. Sa mga tuntunin ng talento, hindi sila mas mababa sa iyo. Kahit na, may tiwala pa rin ako sa iyo.
Tila na si Kauzin ay mayroon pa ring malaking tiwala sa kanya kahit na nakaharap sa mga sinaunang pamilyang martial arts. Matapos tapusin ang tawag sa kanyang lolo, natulala si Jendong. Sinaunang martial arts pamilya. Si Jendong ay medyo maliit na pakikipag-ugnay sa puwersa na ito. Sa nakaraang kompetisyon sa martial arts, ang mga pambihirang tao ay marahil mula sa mga sinaunang pamilyang martial arts. Lalo na ang mga batang masters, dapat sila ay mula sa mga sinaunang pamilyang martial arts. Kasama na si Ching Ye. Hindi pa rin gusto ni Jendong si Ching Ye na ito. Medyo malupit siya. Ang mga normal na eksperto sa pagbabagong anyo ay hindi casual na umatake ng mga mahina na tao, tulad ng mga matatanda na pumalo sa mga bata. Kung kumalat ito, masisira nito ang kanilang reputasyon. Ngunit si Ching Ye ay casual na pumapatay sa mga madilim na eksperto sa enerhiya. Batay dito, hindi gusto ni Jendong. Ito ay tulad ng isang pagkakataon na mayroon silang parehong apelyido. Inihiwalay ang mga nakakagambalang kaisipan. Umuwi si Jendong. Kinabukasan. Sa loob ng arena. Sobrang kinakabahan ako. Hindi ko alam kung maipasa ko ang ikatlong pag-ikot ng pagtatasa. Sinabi ni Ransu, nakakaramdam ng labis na hindi mapakali tungkol dito. Haha, Ransu? Maging tiwala, tiyak na maipapasa mo ng maayos ang pagtatasa. Well, sana nga. Sina Jendong at Ransu ay lumakad papunta sa Qingmo Hall ng magkasama. Ang Qingmo Hall ay pareho pa rin na may isang malaking platform ng bato sa gitna. Sa sandaling ito, mayroong 50 o 60 tao sa field. Nang makita siyang pumasok, maraming tao ang tumingin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Jendong ay isang tanyag din. Bilang isang master sa antas ng pagbabagong anyo ng kaharian, agad niyang naakit ang pansin ng lahat. Dito, ang kaharian ng pagbabagong anyo ay maaaring masabing isang big shot. Kasabay nito, tahimik silang nanalangin sa kanilang mga puso. Inaasahan nila na hindi nila makatagpo si Jendong o iba pang mga pagbabagong anyo ng mga masters ng kaharian sa promosyon sa likuran nila. Gayunpaman, may posibilidad pa ring makatagpo sa kanila. Mayroong isang tiyak na bilang ng mga manlalaro na hindi pagbabago ng kaharian sa field. Kung sila ay maswerteng, maaari rin silang makatagpo ng mga manlalaro na hindi pagbabago ng kaharian. Kung nakatagpo sila ng mga manlalaro ng realm ng transform, maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili. Walang bakas ng bato ng pagtuklas sa platform ng bato. Pagkatapos ng lahat, hindi kinakailangan na gamitin ito para sa ikatlong kompetisyon. Sa oras na ito, may 20 tao lamang sa field. May kaunting pagkakaiba mula sa 40 tao kagabi. Dahil sina Jendong at Ransu ay dumating ng maaga, may mas kaunting mga tao. Nagkataon, nandoon din si Binjo. Anong pagkakataon? Si Bin, na nakakita kay Jendong, ay tila hindi nasisiyahan. Siya at si Jendong ay nagkaroon ng isang espesyal na sama ng loob. Nalaman ni Bin ang tungkol sa mga gantimpala para sa nangungunang 10 sa martial arts tournament mula sa kanyang ama. Ito ang maalamat na Kunshan Secret Realm, kung saan matatagpuan ang hindi mabilang na kayamanan. Ang pagkakataong ipasok ito ay bihirang sa mundo. Ngayon, pinakawalan ng Qingmo Hall ang ilang mga spot. Bagaman hindi malinaw kung paano nakipag-ayos ang iba pang mga sinaunang pamilyang martial arts, dapat siyang makakuha ng isang lugar upang makapasok sa Kunshan Secret Realm. Para kay Bin, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Kung miss niya ito, maaaring wala siyang ibang pagkakataon sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit si Bin ay sabik na pumunta sa Kunshan Secret Realm. Talagang hindi niya hayaang makuha ni Jendong ang lugar. Sa paglipas ng oras, parami ng parami ang dumating. Maraming mga tao na tila mula sa mga sinaunang pamilyang martial arts ay lumilitaw din sa bulwagan. Mula sa pakikinig sa mga salita ng matanda, binibigyang pansin ni Jendong ito. Sa katunayan, mula sa kanilang mga salita at kilos, tila naiiba sila. Karamihan sa kanila ay hindi kilala. Ang estilo na ito ay medyo katulad ng sa mga sinaunang pamilyang martial arts. Para sa mga batang master sa Hua Realm, ito ay isang napakasimpleng bagay upang mapahusay ang kanilang reputasyon. Sa sandaling ito, lumakad din si Ching Ye. Gayunpaman, sinulyapan niya si Jendong Ye na may isang pahiwatig ng puot. Natalo siya kay Jendong sa kanilang nakaraang paghaharap. Sa oras na iyon, upang mapanatili ang kanyang lakas, si Ching Ye ay hindi patuloy na nakikipaglaban kay Jendong. Kung pipiliin niya ang kanyang kalaban, hindi naisip ni Ching Ye na makatagpo si Jendong sa nangungunang 10. Iyon ang hinabol ni Ching Ye. Sinulyapan niya si Jendong at pagkatapos ay umalis. Naglakad si Ching Jiebay at tumingin sa kawani. Lahat ba ng mga kalahok ay andito na? Sister Ching Jie, binibilang namin ang bilang ng mga tao at karamihan sa kanila ay dumating. Okay.
Tumingin si Ching Jiebei sa relo niya. Ito ay alas 8:50. Ang kompetisyon ay nasa alas 9. Sa huling minuto, maraming tao ang unti-unting dumating. Ang huling taong pumasok ay si Manba, na lumakad sa lugar. Naglakad ang kawani kay Ching Jiebei at naiulat sa kanya. Sister Ching Jia, lahat ng mga kalahok ay dumating. Okay. Tumango si Ching Jia. Ito ay eksaktong alas 9. Dahan-daang lumakad si Ching Jia sa platform ng bato. Sa sandaling ito, ang mga kalahok na martial artist ay nagsimulang huminga. Dahil ang ikatlong pag-ikot ng kompetisyon ay malapit nang magsimula. Naturally, ang mga martial artist na ito ay nenenervyos. Ngayon ang pangatlong kompetisyon, at matutukoy namin ang nangungunang 20 magwagi. Mahinahon na sinabi ni Ching Jiebei. Kabanata 148. Pagguhit ng marami. Kung maaari kang makapasok sa tuktok na 20, ang mga espiritu na maaari mong makuha ay doble. Ang mga salita ni Ching Jiebei ay nagdulot ng isang pukawin sa madla. Double. Totoo ba ito? Iyon ang mga espiritu na bato. Ang Qingmo Pavilion ay napakapagbigay. Oo, kung mayroon akong sapat na mga bato ng espiritu, natatakot akong maabot ko ang antas ng pagbabagong anyo. Binibiro mo ako. Sa palagay mo maaari mong maabot ang antas ng pagbabagong anyo hanggat mayroon kang sapat na mga bato ng espiritu. Ito ay isang magandang pag-iisip. Sa iyong talento, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga bato na kailangan mo? Sa totoo lang. Sa ilang sukat, ang mga bato ng espiritu ay maaaring mapahusay ang lakas ng martial ng isang tao. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagpapahusay ay nakasalalay din sa tao. Ang isang taong may talento ay maaaring kailanganin lamang gumamit ng isang maliit na halaga ng mga spirit stone upang maabot ang isang mas mataas na antas ng sinaunang martial arts. Ngunit ang mga may mas mahina na talento ay nangangailangan ng higit pang mga espiritu na bato upang maabot ang parehong antas tulad ng mga may mas mahusay na talento. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Kahit na ang mga taong walang talento ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng sinaunang martial arts sa ilalim ng akumulasyon ng sapat na mga bato ng espiritu. Ito ay lamang na ang dami ng mga bato na kailangan ay medyo malaki. Ngayon, ang pakikinig na ang nangungunang 20 ay maaaring makakuha ng higit pang mga gantimpala ng Espiritu Stone, ang mga sinaunang martial artist ng Qingmo Pavilion ay lalo na nasasabik. Gaano ka boring? Tiningnan ni Binjo ang mga mahina sa tabi niya. Ang kanilang ambisyon ay upang makakuha lamang ng 2 beses sa maraming mga espiritu na bato. Ngunit paano nila malalaman na kung makakapasok sila sa nangungunang 10, maaari silang pumunta sa Kunshan Secret Realm. Para sa kanila, natatakot ako na hindi nila alam kung ano ang Kunshan Secret Realm. Ang kanilang antas ay umabot lamang sa tuktok na 20. Tulad ng para sa nangungunang 10, siguradong wala silang lugar doon. Marahil naintindihan mo ngayon, sabi ni Ching Jiebei. Simulan natin ang pagguhit ng marami. Si Ching Jiebei ay gestured at ang nakaraang referee ay sumulong na may isang kahoy na kahon. Inilagay niya ito sa platform ng bato. Sa loob ng kahon na ito ay mga bola na may mga numero. Ang mga manlalaro na gumuhit ng parehong numero ay may tutugma laban sa bawat isa. Hayaan mo akong iguhit ang unang lot, isang kalbo na tao ang lumakad at dumiretso sa kahoy na kahon. Kumuha siya ng isang dilaw na bola. Bilang ng 7, inihayag ng referee pagkatapos suriin ang bola. Isang katulong na naitala ang numero. Mahalaga na maiwasan ang anumang pagpapalitan ng mga numero sa pagitan ng mga manlalaro, na maaaring mangyari kung sila ay lumipat ng mga bola sa bawat isa. Matapos ang kalbo na tao, ang iba pang mga manlalaro ay sumulong upang iguhit ang kanila. Bilang ng 13, bilang ng 12. Sa sandaling ito, sumulong din si Binjo. Bilang isang martial artist sa sinaunang kaharian, lahat ng mga mata ay nasa kanya. Siya ang isa na sinubukan ng pangkat ng madilim na enerhiya na martial artist na maiwasan ang lahat. Hindi nila nais na gumuhit ng parehong bilang tulad ni Binjo. Hindi pinapansin ang mga sulyap mula sa iba, lumakad si Binjo sa gitna ng platform ng bato, inilagay ang kanyang mga guwantes, at kumuha ng isang dilaw na bola. Sinulyapan ito ng referee at sinabi, bilang 18. Dinilaan ni Binjo ang numero 18 na bola, tiningnan ito, snort, at itinapon ang isang pag-alit na pagtingin kay Jendong. Inaasahan niyang iguhit ang parehong bilang tulad ni Jendong. Binjo drew number 18. Ang impormasyong ito ay mabilis na naalala ng lahat. Ang bilang 18 ay ang maiwasan. Lahat sila ay sinaunang martial artist na may parehong antas ng panloob na lakas. Kung iginuhit nila ang numero 18, hindi talaga sila mapalad.
Ang mga sumusunod na tao ay hindi gumuhit ng numero ni Binjo hanggang sa isang ordinaryong mukhang lalaki ay gumuhit ng isang numero. Bilang 18, walang awa ang referee. Nabigla ang lalaki nang marinig ang numero. Hindi ba ito numero ni Bin? Paano siya magiging kalaban kung nakilala niya siya? Maswerteng hindi ito iginuhit ni Jendong. Ang taong iyon ay maswerteng, naisip niya. Si Bin ay bahagyang naiinis upang makita ang kanyang numero na iginuhit ng ibang tao. Para sa ilang kadahilanan, si Jendong ay hindi pa sumulong upang gumuhit. Kapatid na Ye, mag-draw tayo ngayon, sabi ni Ransu. Ito ay tungkol sa oras. Halika at tingnan kung sino ang maaari nating iguhit, sabi ni Jendong. Kaya't si Jendong at Ran ay lumakad sa gitna ng Qingmo Hall, papunta sa platform ng bato. Ang hitsura ni Jendong ay tiyak na nahuli ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ng lahat, tulad ni Binjo, siya rin ay master sa antas ng Huajin, at normal para sa kanya na maakit ang pansin ng buong madla. Gumuhit muna ako, sabi ni Ransu, na kumuha ng isang dilaw na bola mula sa maliit na kahoy na kahon. Bilang 15, inihayag ng referee, na naghahayag ng isang simpleng numero. 15 na iginuhit dati, kung naalala ni Ransu ng tama, kinuha ito ni David. Agad na tumingin si Ran kay David, na nakatingin din sa kanya. Bilang Masters of the Dark Gene level, si Ransu ay may malaking kalamangan kay David. Gayunpaman, kung makatagpo sila ng isang tao sa antas ng Huajin, si Ran ay kailangang sumuko. Susunod, ito ay ang oras ni Jendong. Ginawa nitong medyo kinakabahan ang mga tao, dahil siya ay isang master sa antas ng Huajin. Sa puntong ito, inaasahan ni Qingye na sa susunod na pag-ikot, maaari niyang iguhit si Jendong at talunin siya upang maghayganti sa ikalawang pag-ikot ng pagtatasa. Gayunpaman, ang pagguhit ng maraming ay isang bagay ng swerte. Nakarating si Jendong sa kahon at, tulad ng iba, ay naghila ng isang dilaw na bola. Bilang siyam, inihayag ng referee, at naitala ng mga tao sa mga gilid ang numero. Ito ako, iginuhit ko ang numero ng siyam. Siya ang aking kalaban mamaya. Ang taong may hawak na numero ay nagulat sa pagkabigla. Zhang Yuan, ito ang iyong masamang kapalaran. Bihirang gumuhit ng isang tao sa antas ng Huajin, sabi ng isang tao. Ye, Zhang Yuan? Ang swerte mo ay hindi maganda, may nagsabi. You're on your own, sagot ni Zhang Yuan. Ang iba pang mga martial artists sa paligid nila ay tila nasisiyahan sa kanyang kasawian. Si Zhang Yuan ay itinuturing na medyo malakas sa mundo ng martial arts, marahil sa rurok ng madilim na antas ng enerhiya. Tiwala siya sa kanyang kakayahang talunin ang mga ordinaryong eksperto sa madilim na enerhiya. Gayunpaman, pagdating sa pagharap sa isang mataas na antas ng dalubhasa sa antas ng pagbabagong anyo, si Zhang Yuan ay nasa panganib at halos walang pagkakataon na manalo. Ang iba ay natural na nasisiyahan na makita si Zhang Yuan na gumuhit ng maikling dayami, lalo na sa mga hindi pa gumuhit ng kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng isang mas kaunting dalubhasa sa antas ng pagbabagong anyo ay nangangahulugang isang mas maliit na pagkakataon na makatagpo ng isa sa kanilang sarili. Sa paglipas ng oras, mas maraming tao ang iginuhit ang kanilang mga numero. Ang ilang mga madilim na eksperto sa enerhiya ay iginuhit ang antas ng pagbabagong anyo, at naniniwala sila na ito ay kanilang sariling masamang kapalaran. Kabanata 149. Intense Competition. Mangyaring tanggapin ang unang paligsahan na iginuhit ang numero 1 upang lumakad papunta sa platform ng bato, inihayag ng referee. Isang burly na tao ang sumugod sa sandaling umalis ang mga salita sa kanyang bibig. Nang makita siya, napagtanto ni Jendong na ang isa sa mga paligsahan ay si Taog Shi, na naalala niya mula sa unang pag-ikot, kung saan hindi kinakailangan ang mga tauhan ng pagsubok. Ang kalaban ni Taog na si Wang Gang, ay mukhang hindi pamilyar. Mula sa narinig niya mula sa iba, si Wang Gang ay isang dalubhasa sa kalagitnaan ng antas sa madilim na enerhiya, ngunit hindi siya tugma para kay Taog Shi. Sa teorya, may kaunting pagkakataon siyang manalo laban kay Taog Shi, at sa katotohanan, pareho ito. Nang tumayo si Wang Gang sa harap ni Taog Shi, tila siya ay kulang sa kumpiyansa habang tinitingnan niya ang mga mata ni Taog Shi. Maaari mo ring matalo. Hindi ako interesado na labanan ang mga mahina na kalaban, sabi ni Taog Shi. Ang pahayag na ito ay maaaring labis para sa isang madilim na dalubhasa sa enerhiya, ngunit totoo rin ito. Pagkatapos ng lahat, kung maglaban sila, magiging tulad ng isang ama na nakikipaglaban sa kanyang anak, at nakakahiya ito. Ano ang nagpapasigla sa iyo? Ang ating laban ay hindi pa nagsimula. Si Wang Gang ay nag-retort, na nagpapakita na mayroon siyang gulugod at hindi nais na mawala ng walang away.
Gayunpaman, lumitaw pa rin siya na medyo kulang sa kumpiyansa dahil ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Sige, mabilis natin itong matapos, sabi ni Taogshi, na sumugod ng diretso kay Wang Gang sa sandaling matapos siyang magsalita. Ang bilis ay napakabilis na hindi ito naririnig. Sa mga mata ng isang master ng madilim na enerhiya, maaaring magkaroon lamang ng isang natitirang imahe, ngunit sa mga mata ni Jendong, Binjo, at iba pang mga eksperto sa antas ng pagbabagong anyo, malinaw nilang makita ang kanyang mga paggalaw. Hindi inaasahan ni Wang Gang na mabilis na salakayin ni Taogshi. Gayunpaman, siya ay isang bihasang martial artist. Nang sumugod si Taogshi patungo sa kanya, mabilis siyang lumipat patungo sa ibang direksyon. Ang bilis ni Taog ay talagang mabilis, ngunit kung patuloy siyang lumipat patungo sa ibang direksyon, kahit na si Taog ay maaaring hindi makamit ang mabilis sa kanya. Sa panahong ito, maaari niyang subukang umangkop sa mga paggalaw ni Taog at bigyan siya ng isang kritikal na suntok sa ibang pagkakataon. Nahaharap sa diskarte na ito, ngumiti ng bahagya si Taog dahil kahit na ang kalaban ay hindi makakaupo sa kanya ng napakabilis, ang distansya sa pagitan nila ay dahan-daang nagsasara. Nang malapit na sila, biglang pinabilis ni Taog ang pagsulong. Oo. Ang bilis na ipinakita niya ngayon ay hindi lahat ng bilis na pagmamay-ari ni Taogshi. Matapos ang isang paglukso, maaari niyang ilabas ang mas mabilis na bilis. Sinasamantala ang pagpabilis na ito, biglang sinuntok ni Taog si Wang Gang. Maaari ko itong mahuli. Tahimik na sumigaw si Wang Gang sa kanyang puso. Sa nakaraang paghila, unti-unting nakakita si Wang Gang ng isang bakas ng mga paggalaw ni Taogshi. Gayunpaman, pagkatapos na mapabilis ni Taogshi, unti-unting hindi na niya makita ng malinaw. Sa kabila nito, halos hindi niya makita ang diskarte ng kamao. Itinaas din ni Wang Gang ang kanyang kamao at inikat ito patungo sa direksyon ng kamao ni Taogshi. Bang! Sa pamamagitan ng isang magaan na tunog, si Wang Gang ay lumipad ng diretso, ngunit bago pa siya mahulog sa labas ng platform ng bato, hinawakan niya ang sahig sa lahat ng kanyang lakas. Sa kanyang lakas ng pagkakahawak, pinamamahalaan niya upang maiwasan ang kanyang sarili na bumagsak sa labas ng platform. Ang pagbagsak ay nangangahulugang pag-aalis. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, hinawakan niya ang sahig. Kung hindi man, sa napakalaking epekto, mahulog na siya sa labas at matanggal. Ngunit tulad ng nakaka-relax siya, ang isang figure ay biglang sumugod patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Hindi maganda. Sa sandaling siya ay ginulo, hindi siya maaaring yumigtad sa oras. Nang muling lumitaw ang figure ni Taogshi, ito ay isang nakamamatay na suntok. Sa ganitong mabilis na paggalaw, nais din ni Wang Gang na kumilos, ngunit huli na. Diretso siyang sinipa. Si Wang Gang ay sinipa at nagpadala ng paglipad. Sa unang pag-ikot ng labanan, nanalo si Taogshi. Ang referee ay sumulyap at gumawa ng paghatol na ito. Sa katunayan, ang isang master ng madilim na enerhiya ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kaharian ng pagbabago. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa ay napakahusay lamang. Medyo kahabag-habag na makatagpo ng isang tao sa antas ng pagbabagong anyo. Ginawa ng lahat ang paghatol na ito. Susunod, mangyaring magkaroon ng taong gumuhit ng numero ng dalawa. Sa puntong ito, dalawang tao ang lumakad. Hindi tulad ng Taogshi, ang dalawang ito ay pareho sa antas ng madilim na enerhiya. Ang mga kalaban ay pantay na naitugma. Sa sandaling lumakad sila sa entablado, nakikibahagi sila sa isang mabangis na labanan. Ito ay isang pinainit na palitan, at pansamantala, mahirap sabihin kung sino ang nanalo. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay hindi masyadong malayo sa mga tuntunin ng lakas. Sa huli, isang maliit at payat na tao ang gumawa ng isang napakatalino na pagkilos at nanalo sa labanan. Matapos ipahayag sa kanya ng referee ang nagwagi, nagpatuloy siyang talakayin ang madla. Pangatlong pangkat, anunsyo niya. At sa gayon, ang isang pangkat pagkatapos ng isa pang nakikibahagi sa matinding laban na napagpasyahan ng mga hukom. Ang kalaban ni Xia Lin ay isang master ng madilim na enerhiya. Ngunit sa kalamangan ng kanyang kaharian, mabilis niyang tinalo siya. Ang kanilang mga kalaban ay malakas, ngunit hindi nila matiis ang mga pag-atake ng mga naabot ang antas ng pagbabagong anyo. Ito ay hindi hanggang sa ikapitong pangkat na ang dalawang kalaban ay tumayo, isang brute at isang lalaki sa isang shirt na nagngangalang Fei Li. Sa mga tuntunin ng lakas, si Fei ay isa ring master ng madilim na enerhiya. Bagaman ang kanyang lakas ay kahanga-hanga, hindi pa rin ito tugma para sa mga nakarating sa antas ng pagbabagong anyo. Sa sandaling lumakad sila papunta sa entablado, ang brute ay tumawa ng malakas kay Fei Li. Ang iyong pangalan ay Fei Li, di ba? Dapat ka lang sumuko ngayon.
Nakita mo ang mga nakaraang laban sa pagitan ng madilim na enerhiya at pagbabagong anyo, lahat sila ay walang pag-asa. Ang isang labanan sa pagitan ng madilim na enerhiya at pagbabagong anyo ay isang gawain ng tanga. Bagaman malupit ang mga salita ng Brute, totoo ito. Sa kabila ng mga salitang ito, ang mga madilim na praktikal na enerhiya ay kinukuyom ang kanilang mga kamao sa galit. Dahil sa kanyang mga makatotohanang salita, walang maaaring tumanggi sa kanya. Kung tiwala ka sa pagbugbog sa akin, hindi ka ba natatakot na mahulog sa isang kanal? Sinabi ni Fei Li. Mahuhulog sa isang kanal. Ang paniralang iyon ay wala sa aking diksyonaryo, ang Brute ay ngumisi, na labis na tiwala. Bilang isang miyembro ng sinaunang pamilya martial arts, siya ay lubos na mapagmataas at tumingin sa mga ordinaryong tao. Bagaman lahat sila ay martial artist, mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga nagmana ng sinaunang martial arts at ordinaryong martial artist. Hey! Nakikipag-usap ka ng madami. Tingnan natin kung mayroon ka kung ano ang kinakailangan upang mahulog ako sa isang kanal, nawala ang Brute sa lugar at muling nagpakita ng diretso sa harap ni Fei Li. Sa puntong ito, si Fei ay hindi yumigtad o kumikislap, ganap na hindi natatakot sa pag-atake ng Brute. Ginawa nito ang mga tao sa eksena na pinaghihinalaan na siya ay tanga. Bobo ba ang taong ito? Hindi man lang siya gumagalaw ng ang pag-atake mula sa isang master sa antas ng Huajin ay malapit nang matumbok siya sa mukha. Oo, ang kalupitan ng Brute ay negation section, negation a feminine ordinal indicator a arena ay malinaw sa lahat ngayon. Lahat ay medyo nalilito tungkol sa pag-uugali ni Fei Li. Even Brute thought so. Kabanata 150. Pagkabigo. Ang masiglang aura ay biglang sumabog mula sa katawan ni Fei Li. Ito ay lihim na nagulat ang Brute. Alam na rin niya ang aura na ito. Dahil hindi ito ang aura ng madilim na puwersa. Ito ang aura ng Transmutation Force. Si Fei Li ay isang dalubhasa sa transmutasyon. Oo. Ang taong ito ay itinago ito ng maayos. Sa panahon ng nakaraang tugma ng arena, nagpanggap pa siya na isang advanced na dalubhasa sa Dark Force. Magaling talaga siya sa pagtatago. Surprised and shocked na mga tinig ay nagmula sa lahat ng direksyon. Tila hindi nila inaasahan na may tago ng maayos si Fei Li. At sa halimbawa ni Fei Li, nangangahulugan din ito ng isang bagay. Marahil ay may iba pang mga dalubhasa sa madilim na puwersa na naruroon na tulad ni Fei Li. Malinaw silang mga dalubhasa sa paghahatid, ngunit nagkukunwari na mga dalubhasa sa madilim na puwersa. Tila kailangan nilang maging mas maingat sa paparating na mga laban. Mapahamak ito. Ito ay nagulat ang Brute, ngunit kung nais niyang ihinto ang pag-atake ni Fei, malayo pa rin ito sa sapat sa kanyang kasalukuyang lakas. Siya ay walang ingat at nagmamadali patungo kay Fei. Kahit na ikaw ay isang dalubhasa sa transmutasyon, kaya ano? Wala ka pa ring tugma para sa akin, sabi ng Brute. Tumingin si Fei as Brute, na sumusugod pa rin sa kanya, at bahagyang sumimangot. Napakasigla mo. Nasa parehong kaharian tayo, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang aking lakas. Diretso na sinalakay ni Fei at sinaktan ang Brute. Ang kanilang mga kamao ay bumangga at nagdulot ng isang malaking alon sa arena. Nakita ng mga eksperto sa Dark Force ang eksenang ito at agad na naintindihan na ito ay isang labanan na hindi sila makikialam. Haha, alam ko kung bakit itinatago mo ang iyong lakas. Sabi ng Brute na nakikipaglaban sa tabi ni Fei Li. Ngunit hindi binibigyang pansin ni Fei ang kanyang mga salita at patuloy na umaatake. Ito ay dahil ang iyong lakas ay nakarating lamang sa threshold ng yugto ng pagpipino ng Qi, kaya kahit na ibunyag mo ito, hindi ito magkakaroon ng elemento ng sorpresa, patuloy ng Brute. Iyon ang dahilan kung bakit pinili mong itago ang iyong lakas at pagkatapos ay ilabas ang iyong Qi refine ng level nang hindi inaasahan sa isang tunay na labanan laban sa mga umaatake sa iyo. Bagaman hindi siya pinansin ni Fei, ang Brute ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang hangarin habang nakikipaglaban. Sa ganitong paraan, naintindihan din ng lahat ang hangarin ni Fei. Kaya iyon ang plano. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya iyon. Ang mukha ni Fei ay naging mabagsik. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng Brute, ito ang kanyang tunay na hangarin na itago ang kanyang lakas. Ang taktika na ito ay maaaring maging epektibo laban sa mga kalaban na bahagyang mas malakas kaysa sa kanya, ngunit laban sa isang tulad ng Brute, na mas malakas, walang silbi. Kung mahina ako, baka binugbog mo ako, ngunit wala kang tugma para sa akin, malakas na tumawa ang Brute. Pagkatapos ng lahat, ang aking lakas ay nasa advanced na yugto ng pagpino ng Qi. Totoo na napakahirap para sa isang tao sa yugto ng pagpino ng Qi upang talunin ang isang tao sa advanced na yugto ng pagpino ng Qi. Ito rin ang dahilan kung bakit itinago ni Fei ang kanyang lakas.
Kung hindi niya itinago ang kanyang lakas at sinubukan na manalo sa pamamagitan ng sorpresa, si Faye ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit sa larong ito, nakatagpo niya ang Brute, at nakalaan na hindi siya maaaring manalo laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay masyadong mahusay. Ang mga tiwala na tao ay natural na hindi may tatago ang kanilang lakas tulad nito. Ang mga taong walang kumpiyansa lamang ang matakot na gamitin ang kanilang tunay na kapangyarihan. Di nagtagal, hindi mapigilan ni Faye ang mabangis na pag-atake at natalo sa huling sandali. Ang resulta na ito ay hindi inaasahan ng lahat. Ang iyong lakas ay hindi masama, ngunit sa kasamaang palad, nakilala mo ako, sabi ng Brute matapos ipahayag ng referee ang kanyang tagumpay, at pagkatapos ay umalis siya ng direkta. Si Faye ay naiwan sa platform ng bato, mapatla ang kanyang mukha. Ang Brute ay talagang malakas. Kabilang sa mga advanced na antas ng Huajin, talagang may pagkakaiba sa lakas kumpara sa mga nakarating lamang sa threshold ng Huajin. Ito ay normal na matalo, sabi ng isang tao. Inisip ng lahat na ang resulta na ito ay normal. Sa likod ng kahon sa Qingmo Hall, sumulyap din si Shanfeng Ye sa Brute. Hindi ko inaasahan ang pamilyang Bauman ng 8 sinaunang pamilyang martial arts na ipadala ang alagad na ito, ng Bauman. Talagang kahanga-hanga para sa isang taong napakabata na magkaroon ng ganoong lakas, aniya. Haha. Ang lakas pamilyang Bauman ay average lamang. Hindi siya kasing ganda ng iyo Qing Ye mula sa pamilya ng Ye, sabi ng ibang tao. Alam ng lahat na siya ay magalang lamang. Sa katunayan, sa mga mata ni Shanfeng, ang Bauman ni Yen ay negation section, negation a feminine ordinal indicator Y sigurado na nasa top 10 ng kompetisyon ng martial arts na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay kumakatawan sa pagmamalaki ng pamilya ng tao. Sumumpa si Shanfeng sa kanyang sarili sa kanyang puso. Sa isang kahulugan, ang mga sinaunang pamilyang martial arts bawat isa ay may sariling mga saloobin. Sino ang hindi alam na sila ay lubos na tiwala sa mga alagad na ipinadala mula sa kanilang sariling mga pamilya? Kahit na ang ilang mga matatanda ng mga sinaunang pamilyang martial arts ay hindi dumating upang makipagkumpetensya para sa pinakamataas na 20. Dahil naisip nila na ang nangungunang 20 ay isang piraso lamang ng cake. Ang kakayahang maakit ang napakaraming natitirang mga alagad na makilahok ay lahat dahil sa Kunshan Secret Realm. Kung hindi man, sa pagmamalaki ng mga sinaunang pamilyang martial arts, paano sila makikilahok sa naturang martial arts na kompetisyon? Sinasabing ang pag-aalok ng pagkakataon na gamitin ang Kunshan Secret Realm bilang isang gantimpala ay isang nakakagulat na bagay. Dahil ang pagkakataon na pumasok sa Kunshan Secret Realm ay napakahalaga. At ang pagpapasya na ito ay ang ideya ng mga nasa itaas. Sa katunayan, kahit na ang pamilya ng Ye ay lumilitaw na namamahala sa Kunshan Secret Realm, ito ay talagang magkasama na pinamamahalaan ng mga pangunahing pamilya. Ito ay lamang na ang pamilya ng Ye ay napakapopular ngayon sa 8 sinaunang pamilya ng martial arts. Sa mataas na katanyagan na ito, natural para sa pamilya ng Ye na pamahalaan ang Kunshan Secret Realm. Sapagkat ang pinuno ng pamilya ng Ye ngayon ay isang napakalakas na figure sa 8 sinaunang pamilyang martial arts. Gamit ang kalamangan na ito, natural lamang para sa Kunshan Secret Realm na kontrolado ng pamilya ng Ye. Bukod dito, sa sandaling ito, walang nang ahas na tutulan sila. Ito ang sitwasyon para sa pamilya ng Ye. Gayunpaman, wala akong nakitang tao mula sa pamilyang Zhou na lumitaw, sumulyap si Shanfeng sa paligid ng bulwagan at casual na sinabi ang pangungusap na ito. Naturally, ang pangungusap na ito ay hindi inilaan para marinig ng iba, ngunit para marinig ni Xiongzhou. Si Xiongzhou ay isang direktang miyembro ng isa sa 8 sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou. Ang nasabing presensya ay dumating sa backstage ng Qingmo Pavilion sa martial arts tournament.